So ito na yung itsura namin after 6 days na stay dito sa Parañaque Doctors Hospital, Parañaque City. So pang 6 days namin, pagod yung experience. And ngayon lang buong araw okay si baby. Buong araw talaga, as in ano siya, all is well. Oo, mahaba yung tulog na kahapon ng madaling araw, no? Pero before that, nahirapan kami kasi hindi siya mapakali kasi gusto niyang dumudo. And yet, bawal siyang dumudo kasi mataas yung respiratory rate niya, yung paghinga niya. And reason bakit mataas yung respiratory rate niya kasi tensyonado siya. Kasi okay siya nung nakarang araw. Okay na siya nung nakarang araw eh. Kaso nilagnat siya tapos tinusukan siya ulit sa kamay. Tinanggal yung swero niya, nilipat sa kabilang kamay. Tapos may blood extraction pa 2 beses. Trauma talaga yun. Sakit yun. 3 beses ko pasukin. Tapos, ayun. So, medyo, siya, in pain siya. Tapos, naman, okay pa naman sana yun kasi nakakadudo pa siya sa'yo, di ba? Kaso, nung the next day, after that, pinagbawal na talaga yung pagdede. Yung food. So, okay na siya doon. Kasi wala na siyang lagnat at bumaba na yung bumaba na yung tawag noon, yung respiratory rate niya. So binabaan din nila yung oxygen, ginawa nilang 1 or tinanggal nga yun tapos pinabalik ng 1 kaso nung chinek nila yung oxygen 93 yung oxygen, ang tawag nila doon? Oxygen level ba nan? Sa katawan? Yung oxygen level niya sa katawan bumaba, naging ilan? 93. Binalik sa 1. So dapat pala titry na wala. Dapat yun? Ano pala yung regular? 96 pataas. 96 pataas. So dapat 96 pataas. So binalik ulit nila sa 3. 1.5. Diretso nila 3 yata yun eh. 30. Tapos nangyari dahil traumado siya dun sa experience niya the other day. Sunod-sunod nung pinagbawalan na siya na magdede kasi mataas yung respiratory rate niya. Reason lang naman bakit mataas yung respiratory rate niya is that takot siya sa mga nurse na pumapasok. So, sila na nagbibilang doon sa respiratory rate niya. Nakakakuha sila ng mataas kasi nga si baby tensyonado. Pero pag kami na lang dito, kalmado naman yung paghinga niya. So, nung gabi, or before ng gabi, lagi siyang may iyak siya ng iyak. Hindi siya ganyan eh. Nagwawala siya kasi antok siya, gusto niyang matulog, pero hindi siya makadede. Ang pampatulog niya dede. Yun yung talagang pinakaano niya eh. Nakakatulog siya actually pag sa lap mo. Kaso pag ihiga mo na, siyempre hindi mo siya kaya na lap lang. Kumbaga, gagalaw ka. Pag nagigising siya, naghahanap siya ng dede. Doon na nagsisimula yung kalbaryo. Kasi para mapakalma namin siya, para mabigyan namin siya ng dede, kailangan mababa yung RR niya. So, medyo hindi pa namin nakukuha kasi yung readib nun na kailangan pala siyang ipa-check yung RR niya ng tulog na tulog siya. Ang problema naman kasi pag tatawag kami ng RR, tatawag kami ng nurse, pa-check po ng Nathan, you don't talk too close to the mouth, okay?
Then, ang tawag dun? Isang kutsara lang ba gamit mo? Hindi ko na sinusubok. Kasi ito sa akin, no? Ah, di ba? Kay Halil at saka kay Nathan. Ah. Uy, mama. Ulit? Tapos, pagtulog siya, Wait lang. pag tatawag na kami ng mag-aaral sa kanya, nagigising naman na siya. So, ang nakukuhanan nila, yung tensyonado na paghinga niya. So, ayaw pa rin, wala. So, nito lang, kahapon ng gabi lang siya Ito na. nakakadede kasi sinisigurado talaga namin na tulog siya pag pupasok ang nurse para makuhanan siya ng RR na tama. Yun naman talaga yung tama kasi sinearch natin sa ano, 'di ba? Sa Google. Ay, kinuha kanina. Kinuha ba kanina? Kinuha kanina po. Oh. Ano, ano na naman siya. So, dun sa na-research namin, yung respiratory rate, dapat kinukuha siya ng naka-rest yung tao. At dapat naka-lay down nga nakahiga. Para yung pag-rise and fall ng tiyan, yun yung bibilangin. Kasi pag naka-move ka, in movement ka, mahirap siyang bilangin kasi hindi mo makikita yung baba at taas ng tiyan kasi nag-move. So, tamang-tama talaga yung pagkuha ng respiratory rate. Dapat makuha siya while tulog ang tao or tulog yung bata. So, yun talaga yung tamang pagkuha. So, which is hindi nangyayari kasi hindi naman lang sa tiyempuhan na tulog. So, yun nga, kahapon, nag-agree kami na pag tulog, tawagin sila, tandaan sila nagsisneak up. So, yun, nung nakuha yun, tuloy-tuloy na. Nung nakuhanan yun, tulog siya, nakadede siya. So, kalmado siya. So, the next time, kasi every 2 hours siya kinukuhanan ng vitals eh. So, kada next na makukuhanan siya ng vitals, okay na siya, kalmado na siya, hindi siya agresibo, hindi siya, irritable. Pero nung kanina, nung isang time lang na nakuha na siya na mataas ulit. Yung time na parang 52 yung respiratory rate niya. Huwag mo nang damihan masyadong. Kausapin mo yun ka, pumunta sa akin. Ikaw yung gustong kausapin eh. Kung kausapin. So 52, isang beses lang. Tapos after nun, sinigurado na namin na tulog na siya ulit kasi para makadede. Kasi after nung 52 nakuha niya, hindi na naman siya pwede magdede. So, medyo irritable siya kasi gusto niya mo dumede. Hindi pwede kasi 52 yung last na reading sa kanya. So, pinatulog talaga muna namin. Tapos yun, nakuha na siya ng mababa. Tapos sunod-sunod na. Ngayon, maganda na yung mood niya. Pati yung mga nurse. Maganda yung mood niya sa mga nurse. Hindi na siya takot. Hindi. Ay, yung itong babae. Hindi rin. Tinitingnan niya lang. Tapos, nag-high na nga siya eh. So, yun yung experience namin on our 6th day dito sa Pati yung favorite niya. Paranaque Doctor's Hospital. Pati yung favorite niya nurse. Ayaw na nga, diba? Kahapon. May favorite siya na nurse. Ayaw niya na. Kasi, wala, irritable siya eh. Hindi siya makadudo eh. Favorite niya yun eh. Hindi niya siya pinutusok eh. Nice.